isang gabing tahimik, parang may darating na unos o matinding problema. Ang bahay ni Kapitan Tiago ay puno ng ningning. May mga kandila at chandelier na nagliliwanag. Mga tawanan ng mga bisita na parang walang laman. At ang kapagkainan ay sagana sa masasarap na pagkain. Ngunit sa gitna ng maraming pagkain at karangyaan, may tatlong katauhan na may dalang bigat ng nakaraan o kasaysayan. Sila ang ama, ang anak, at ang panauhin na ang gusto lang ay ang kapangyarihan. Babalik si Ibarra. Pero delikado na ngayon. Ang mga Espanyol, sila'y nag-aabang, sila'y naghahanap ng dahilan para ako'y bumagsak. Aking mga ari-arian, ang aking pinagpaguran, sila na sa bingit ng bangin. May pag-asa pa. Huwag niyo sanang talikuran si Crisostomo. Siya ay bumalik, hindi para wasakin. Hindi para tumayo, at ituwid ang baluktot. Ako'y nananalig sa kanya. Ikaw na bata, masyado kang romantiko. Ang mundo ay hindi umiikot sa pag-ibig. Si Padre Salvi, siya ang nararapat sa iyong anak. May ranggo, may pera, isang aragal ng Diyos. Hindi binatang nagmula sa pag-ibig. Ang iyong anak ay maging reyna ng alta syudad, hindi maging reyna ng revolusyonaryo. Sa pagdaong ng barkong dumaan sa mahabang dagat ng Europa, bumalik si Crisostomo Ibarra. Hindi na bilang ang batang iniwan ng San Diego, kundi isang lalaking hinubog sa ibang mundo. Dala ang idealismo ng kanluran at ang alat ng damdaming makabayan. Ngunit ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang muling pagkikita. Ito ay pagbubunyag, pagbabalikwas, at paghahanap ng katarungan. Ang lawak ng mundo. Ngunit ang sakit ng alaalay dala-dala ko pa rin. Sa bawat bansang aking nagdaanan, hinahanap ko ang sagot. Ngunit ngayon alam ko na, dito sa bayang ito, dito sa San Diego, ang dahilan kung ba't ako nabubuhay. At dito rin sa bayang ito, magsisimula ang aking laban. Senyor Ibarra, nagbago ng lahat. Marami nang natatakot, marami nang papanggap. Ngunit may mga mata pa din sa dilim, mga mata nagbabantay sa bawat kilos mo. Sa pusod ng simbahan, kung saan inaakala ng taong bayan ay tahanan ng liwanag, magaganap ang itinatagong dilim. Dalawang pari, hindi upang magdasal, kundi upang magbalak, mag-isa sa kumpisalan ng kapangyarihan. Hindi natin siya pwede hayaan magtagumpay. Ang kanyang mga panukala, ang kanyang mga tanong, lahat yan ay panibagong apoy na naglalantad sa ating mga kasinungalingan. Hindi na natin kailangan patayin ang kanyang katawan. Ang kanyang dangal lamang ang kailangan masakin. Isang iskandalo, isang chismis. Sapat na iyon. At si Clara, siya ang ating panakot. Ang kanyang puso, iyan ang kahinaan ng Ibarra. Sa ilalim ng buwan, sa pagitan ng mga halimuyak ng bulaklak, nagtagpo muli ang dalawang pusong minsan nag-ugnay ng dalisay na pagmamahalan. Ngunit ngayon may lamat ang damdamin, hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ng bumalad sa kanilang paligid. Bakit parang nagbago ka? Crisostomo, ako parang ito. Ang may parang nakapangitin. Ngunit nararamdaman ko may pader na pumapalik na sa atin. Maria, ang puso ko yung mirang. Ngunit hindi na ang dating Crisostomo ng dalan. Sa bawat sigaw ng mga inaapi, ramdam ko ang kanilang panawagan. At ngayon, hindi na lang dapat ikaw ang dapat kong yakapin, kundi ang buong bayang naging Jerusalem. Sa isang tahimik na tahanan na dapat sana'y pugad ng pag-aaruga, ang ilaw ng gasera ay tila huling saksi sa isang inang lumalaban para sa kanyang mga anak. Ngunit ang gabi hindi nagbibigay ginhawa, ang tinig ng gutom, ng karamdaman,
At nang kawalang pag-asa ay bumabalot sa paligid. Si Sisa, isang ina na tinanggalan ng boses ng lipunan, ay tahimik na humahagkan sa nalalabing dignidad ng pagiging magulang. Ano to? Kanin lang? Wala na namang ulam? Wala ka talagang silbi! Wala tayong pera. Nagpasakit si Crispin. Nipon ko konting barya para sa kanyang mga gamot. Hindi ko na problema yan. Lagi ka na lang ganyan. Palusot! Crispin dito, Basilio doon. Wala na pang lugar sa akin para sa mamamahay na ito. Ikaw ang pumiling lumayo. Ako ang pumiling na iwan. Ako ang tabi ang ama at ina. Sila ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. At sa isang iglap, sa halip na pagmamahal, isang tadyak ang tinanggap ng mesa. Isang puot na hindi marunong makinig. Lumabas ang lalaki at naiwan si Sisa. Tahimik, luhaan, ngunit buo ang puso para sa mga anak na di niya alam ay nawawala na. Ulan ang naging musika ng gabi. Putik ang nilakaran ng isang inang wala nang mahawakan kundi alaala. Si Sisa, basang-basa, ay nilamon ng takot, ng pagkalito, ng kawalan ng pag-asa. Sa bawat sulok ng dilim ay hinahanap niya ang mga tinig ng kanyang mga anak. Basilio, Crispin, mga anak ko, asa na kayo? Nandito ako, ang ina ninyo. Hindi ako baliw. Narinig ko pa rin ang mga tawa nyo. Ang iyak ni Crispin nung nasugat ang tuhod niya. Mga anak ko, nandito pa rin kayo sa puso ko. Sisa, tama na. Tama ng paghahanap sa dilim. Di mo sila makikita sa dilim ng iyong galit. Ngunit makikita mo sila sa liwanag ng iyong pagmamahal. Halika, tumayo ka muna. At kumain, kailangan ka pa nila. Sa isang sulok ng kumbento, kung saan ang katahimikan ay hindi banal, kundi nakakabingi. Isang pari ang binubulabog ng konsensya. Hindi dasal ang bumabalot sa kanyang gabi, kundi ang bangungot ng lihim. Lihim ng isang anak na isinilang sa pagnanasa at isinumpa ng kanyang sariling ama. Hindi. Walang pwedeng makaalam. Kung malalaman nila, mawawasak ako. Ang aking anak. Isang anak sa kasalanan. Isang bunga ng kalayan. Ang kahapon na pilit kong kalimutan. Sunugin ang ebidensya. Burahin ang katotohanan. Hindi siya kailanman magiging akin. Hindi kailanman. At habang unti-unting kinakain ng apoy ang papel ng kasaysayan, kasabay nitong nasusunog ang huling hibla ng kanyang pagkatao. Sa taas ng bayan, kung saan ang hangin ay malaya at ang gabi ay bukas sa tanong, nag-usap ang dalawang kaluluwang magkaibang landas, ngunit isang layunin. Si Ibarra na puno ng tanong at si Elias na may dalang katotohanan. Para, ang iyong ama ay hindi santo. Meron siyang dugong itinatago. Isang pagkakamaling bumunyag sa kasaysayan ng marami. Ngunit hindi dapat ito ang iyong maging tanikala. Ang kasalanan ng iyong ama ay hindi mo kasalanan. Ngunit paano kung ako ay isang produkto ng isang kasinungalingan? Paano kung ang aking lahi ay bahagi ng sistemang pinandidirihan ko ngayon? Kung may kapangyarihan kang itama ang pagkakamali, para mas makapangyarihan ka kaysa sa kasaysayang iyong pinanggalingan. Hindi ang ating bayan ang sumusumpa sa atin, kundi tayo ang gumagawa ng ating kwento. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang natutulog ang mundo sa lilim ng kasinungalingan at takot, isang puso ang gising at sugatan, si Maria Clara. Sa kanyang silid ay tangan ang liham ng lalaking minahal niya higit pa sa kanyang sarili. Sa bawat salita, dumadaroy ang sakit,
na hindi na kayang ipagtanggol ng panalangin at pag-ibig na hindi na mailalaban sa mundong puno ng hadlang. Susto mo. Bakit kailangan ko pumunala? Ako na ang pinangalan kita. Sa bawat pagkatak ng mga ako, sinusumpa ako umindang tumigil sa atin. At sa pagdampi ng luha sa liham, tila ba isinulat din ni Maria Clara ang sariling pamamaalam, hindi lamang sa isang tao, kundi sa pangarap na hindi kailanman naging kanila. Ang gabi ay papalapit, ngunit sa mga puso ng mga tunay na nagmamahal sa bayan, ang liwanag ay nagsisimula. Sa gitna ng ulap ng hinagpis, isinilang ang apoy ng pag-ihimagsik. Ito na ang dulo ng kanilang katahimikan at simula ng kasaysayan. Wala nang natira kundi ang katotohanan at ang tabak ng katarungan. Kung ang pag-ibig ko ay pinagkait, ang aking bayad di ko tatalikuran. Lalaban ako para sa mga inaapi, sa mga katulad ni Sisa, at sa mga batang hinitil ang kanilang kinabukasan. Kaibigan, oras na. Hindi pa huli ang lahat. Ang ating pagkikibaka ay hindi lamang para pagkiganti, kundi para sa pag-asa. Kaya tara na, simulan na natin. Ang pag-asa ay magsisimula sa apoy ng revolusyon. Tara na, kaibigan. At sa paglalakad ng dalawang anino sa dapit hapon, kasabay ng pagtahimik ng bundok, maririnig ang unang bintig ng pag-aaklas. Isang hakbang patungo sa kalayaan. Isang paunang kabanata sa kasaysayan ng isang bayang muling babangon.